Resume's version of voice. Nagising ako na may mabigat na nakadagan sa dibdib ko. Naramdaman ko rin ang mainit na hangin na tumatama sa kaluwang pisngi ko. Agad na nagmulat ako ng mga mata at halos mapasigaw ako sa gulat. Hindi ko na kailangan lumingon dahil alam na alam ko na kung sinong nasa kaliwa ko. Si Attorney Justin. Tulog na tulog pa siya at sobrang lapit ng mukha niya sa akin. At ang pinaka nakakapangilabot sa lahat ay ang kaluwang braso niya ay nakayakap sa akin at ang palad niya ay sapu-sapu ang kanan kong dibdib. Napapikit ako ng mariin. Parang sasabog ang dibdib ko sa pinaghalo-halong kaba, kahihiyan at inis. Hindi ko alam kung ano mararamdaman ko. Ni hindi ako makagalaw para tanggalin ang kamay niya na nasa dibdib ko dahil natatakot ako na baka magising siya at ano ang mangyayari. Hindi ko alam kung paano siya kakausapin pag nagkataon. Langya, kulang na lang ay hindi na ako huminga para lang hindi ko siya magising. Alam ko kung ano nangyari kagabi at isa pa iyon sa dahilan kung bakit ingat na ingat akong wag niya akong magisnan dito. Kagabi ay wala akong naramdaman kundi takot at pagsisisi. Ngayong okay na ako, ay ngayon ako nakakaramdam ng labis-labis na kahihiyan. Niyakap ko siya kagabi at umiyak ako ng umiyak sa dibdib niya at hindi ko na nga namalayan kung anong oras ako natapos sa pag-iyak at nakatulog na sa mga bisig niya. Diyos ko, anong mukha ang ihaharap ko sa kanya ngayon? Mababaliw na yata ako. Naramdaman ko ang paggalaw niya. Nanlaki ang mga mata ko at agad akong pumikit para magkunwaring tulog. Gusto kong dukutin ang puso ko at tanggalin sa dibdib ko dahil pakiramdam ko ay nararamdaman ni attorney kung gaano kalakas ang tibok nito ngayon. Halos hindi na ako huminga nang maramdaman kong isiniksik niya pa ang muka sa gawi ko. Nahigit ko ang hininga nang tumama ang ilong niya sa pisngi ko. Pakiramdam ko ay nagtaasan lahat ng balahibo ko sa katawan. Lang niya, attorney. Pakiramdam ko ay maiihi ako sa luwal dahil sa sobrang kaba. Ang isip ko ay nasa kamay niyang nasa dibdib ko at sa ilong niyang nakadikit sa pisngi ko. Pakiramdam ko ay aatakihin ako sa puso sa sobrang tensyon. Halos 3 minuto pa lang yata ang lumilipas ay pakiramdam ko 1 oras nang itinagal ng posisyon namin. Naramdaman kong gumalaw ulit siya at mukhang nagising na. Lalo kong pinagbuti ang pagtulog-tulugan. Shit! Namamaos pa ang boss na bulong niya at dahan-dahang tinanggal ang kamay niya sa dibdib ko. Kahit nakapikit ako ay pakiramdam ko ay nakatitig siya sa akin kaya lalo akong natutularo. Ilang sandali pa ay hindi pa rin siya umalis sa tabi ko o bumangon man lang. Bakit pakiramdam ko ay nakatitig talaga siya sa mukha ko? Shit, nakapikit na nga ako ay para pa rin ako nakalutang sa ere pag naiisip kong nakatitig siya sa akin ngayon. Anong klaseng torture ito sa umaga, Lord? Nang sa wakas ay maramdaman ko siyang bumangon ay parang gusto kong mapabugan ng hangin. Naramdaman ko ang pag-angat ng kumot hanggang sa dibdib ko at gumalaw ang kama. Pinakaramdaman ko ang kilos niya. Nagsimula siyang maglakad at mukhang nagtuloy siya sa CR. Nang marinig ko ang pagbukas at pagsara ng pinto, ay agad na napadilat ako at napatakip sa muka. Shit! Sunod-sunod na mura ko habang nakatakip pa rin ang muka. Narinig kong bumukas ang pinto ng CR kaya agad kong hinila ang kumot at itinakip iyon hanggang sa muka ko. Pigil, hininga ako habang naririnig ko ang paglapit niya ulit sa kama. Napapikit ako ng mariin nang maramdamang umuga iyon at mukhang humiga ulit siya. Shit! Mahinang bulong ko. Good morning. Muntik pa ako mapatalon dahil sa gulat nang magsalita siya. Oh my God, save me Lord. Hey, I know you're awake. Namamaos ang boses na sabi niya. Shit, bedroom voice ang walang hiya. Hindi ako sumagot o kahit nagtangkang gumalaw man lang. Kung pwede nga lang na wag nang huminga ay gagawin ko. Naramdaman kong tumagilid siya ng higa at kahit may kumot nang nakaharang ay ramdam ko pa rin ang titig niya. Shit, wag kang assuming, Riza. Utang na loob kahit ngayon lang para matahimik ang sistema mong kanina pagulong-gulo. Hey, rinig ko sabi ulit niya at naramdaman kong hinawakan niya ang kumot na nakatakip sa mukha ko. Nakagat ko ang ibabang labi at lalo pang hinigpitan ng pagkakahawak noon pero pilit niyang ibinababa. Shit, wag mo akong kausapin. Tulog ako, attorney. Tulog. Come on. I just wanna know what happened to you last night. Alam kong wala ako sa lugar para magtanong. But it's just that I was worried. You were so scared.
You can tell me, you know, I will listen. Tuloy-tuloy na sabi niya. Napalunok ako at bumuntong hininga bago ibinaba ang kumot na nakatakip sa mukha ko. Nasalubong ko agad ang titig niya. Curiosity and amusement were written in his face. Napalunok ako. Iilan lang ang nakakaalam na ganito ako sa tuwing umuulan. I hated rain. Lalong-lalo na ang kidlat at kulog dahil sa tuwing umuulan ay bumabalik lahat ng sakit. Bumabalik ang mga masasamang alaala nung bata pa ako. Bumangon ako at umupo sa kama. Ganoon din ang ginawa niya. Napayakap ako sa tuhod ko. Nagsisimula na namang bumigat ang dibdib ko. Come on, you can tell me. Rinig kong sabi niya. Dahan-dahang tumango ako at nagsimulang magkwento. Kahit 20 taon na ang nakaraan ay sariwang-sariwa pa rin ang alaalang iyon ng aking kabataan. 6 na taon pa lang ako na mangyari iyon. Summer iyon at sa tuwing bakasyon sa eskwela ay palagi kami nagpupunta ng aking kuya sa Baguio, kung saan ang probinsya ng aking nanay. Makulimlim ang langit at mukhang uulan pero niyaya ko pa rin si kuya na maglaro kami sa farm nila lola. Maraming bunga ang mangga nila kaya tuwang-tuwa ako at excited na nagtatakbo papunta doon. Napatigil ako sa pagtakbo nang tumigil si kuya sa pagtakbo at tumihingal na tiningala ang isang malaking bahay. Tumakbo ako palapit sa kanya at nakitingin na rin doon. Nilingon niya ako. Nakikita mo yung bahay niyan, Riza? Tanong niya. Tiningala ko siya. Sa edad na 10 ay matangkad at matipuno ang pangangatawan niya. Sobrang close kami magkapatid at natatandaan ko pa kung paano ako suyuin ng mga klase niyang babae para lang ipaabot sa kanya ang mga love letters na mga ito. Wala yatang araw na hindi ako umuwi na may daladalang love letter para sa kanya. At syempre ay may kasama iyon na kung ano-anong matatamis para naman sa akin. Oo naman, hindi naman ako bulag kuya. Papiloso po ko pang sagot. Tumawa siya at lumabas ang dimple sa kanyang pisngi. Ginulon niya ang buhok ko at ibinalik ang tingin sa bahay. Balang araw ay ipagpapatayo ko kayo ng ganyang kalaking bahay. Kayo ni nanay. Nakangiting sabi niya. Kumunot ang noo ko at tinagalid ang ulo. Kailan naman kaya yun kuya? Buhay pa ba ako pag nangyari yun? Pambabara ko sa sinabi niya. Aware naman kasi ako sa klase ng pamumuhay meron kami. Simple at sapat lang. Kaya parang imposible ang sinasabi niya. Tumawa ulit siya at pinitik ang ilong ko. Napahawak naman ako agad doon at sinimangutan siya. Ang taas naman kasi ng pangarap mo kuya. Kasing taas ng bahay na yan. Reklamo ko. Huminga siya ng malalim at tumitig ulit doon. Walang imposible sa mundo, Riza. Hanggat kaya mong mangarap, malakang posibilidad na matupad mo iyon. Basta determinado ka lang. Seryosong sabi niya. Tinitigan ko lang siya. Habang nagmo-monologue sa harap ng malaking bahay. Katulad ng pangarap ko maging isang abogado. Alam kong imposible pero magsisikap ako. Magiging abogado ako at ipagpapatayo ko kayo ng ganyang kalaking bahay. Riza, makikita mo. Sabi niya. Nagkamot ako sa ulo dahil sa haba ng sinabi niya. Nagulat pa kami nang biglang kumulog. Nanlaki ang mga mata ko at agad na niyaya na siya sa manggahan. Tara na kuya, bago pa tayo maabutan ng ulan. Kahit isang mangga lang mo. Pagpupumilit ko. Nagdadalawang isip pa siya. Tinatansya kung kailan babagsak ang ulan. Malayo-layo rin kasi dito ang bahay nila lola at posibleng maabutan kami ng ulan. Please? Please kuya? Pagsusumamo ko at pinagsali ko pa ang 2 kamay. Tumawa naman siya at agad na hinila na ako papunta sa mga puno ng mangga. Sige na, sige na. Matitiis ko ba naman ang bunso kong napaka-cute? Sabi pa niya. Tumalon pa ako at napasuntok sa hangin. Yes! Sigaw ko at mabilis na nagtatakbo. Nang makalapit kami sa isang puno na hitik sa bunga, ay agad siyang umakyat. Medyo natagalan siya sa pag-akyat dahil layo-layo ang mga sanga noon. Kuya, gusto ko yun. Yung nasa taas mo. Sabi ko at itinuro ang dilaw na mangga. Tumingala naman siya at agad na kumilos para umakyat pataas. Nang malapit na siya doon, ay biglang buhos ng malakas na ulan. Nanlaki ang mga mata ko at napatakip sa ulo. Narinig ko ang pagsigaw ni kuya mula sa itaas. Riza, takbo na! Muna ka na sa kubo, dali! Sabi niya sabay turo sa maliit na kubo sa di kalayuan. Napatingin ako doon at napatili na biglang kumidlat at kumulog ng napakalakas.
Tiningala ko agad si kuya at nakita kong itinutuloy niya pa rin ang pagkuha sa mangga. Kumidlat na naman at kumulog. This time ay mas malakas na. Lalo ring lumakas ang buhos ng ulan. Riza, ano ba? Sabi ko mauna ka na sa kubo. Muli ay sigaw niya habang inaabot ang mangga. Umiling ako kahit alam kong hindi naman niya ako nakikita. Basa na rin ako kaya hihintayin ko na siya. Tiningala kong muli siya at nakita kong hawak-hawak na niya ang mangga ko. Ang laki ng hisi ko habang pinapanood siyang inilalagay iyon sa kanyang bulsa. Muling kumidlat ng napakalakas at kitang-kita ko kung paano iyon tumama sa aking kuya na dahilan para agad siyang makabitaw sa sanga at agad na nahulog. Sa sobrang gulat ko ay wala akong nagawa kundi ang titigan ang katawan niyang nakahandusay sa ilalim ng puno. Nanginginig ang mga tuhod ko. Hindi ako makatakbo papalapit sa gawin niya. Naghalo-halo na ang luha at tubig ng ulan sa aking muka. Parang namanhid ang buong katawan ko at bumagsak ang aking tuhod. Halos gapangin ko ang distansya namin para lang makalapit sa gawin niya. Kuya! Nanginginig ang mga labi ko sa lamig at sa pag-iyak. Hindi ko naramdam ang mga tinik na tumutusok sa palad ko habang gumagapang palapit sa kanya. Kuya! Sigaw ko din sa wakas ay makalapit sa kanya. Hinawakan ko ang dibdib niya at halos mapaubo ko nang maramdaman ang halos matigas na niyang katawan. Lalo akong nanginig ng mapagtanto kong wala na siyang buhay. Wala na ang kuya ko. Wala na. Kasalanan ko kung bakit nangyari ito. Kasalanan ko kung bakit siya namatay. Halos hindi ko marinig ang lakas ng iyak ko dahil sa sobrang lakas ng buhos ng ulan. At hiniling ko ng mga oras na iyon na sana ay kumidlat pa ulit at tamaan na rin ako. Mula na mangyari iyon, para na rin ako nawala ng buhay. Na hindi ako nakapag-aral sa sunod na taon dahil sa nangyari. Palagi akong tulala at hindi makausap. Stress na mga magulang ko at palagi nilang sinasabi na hindi na nila kakayanin kapag nawalan pa sila ng isa pang anak. Hanggang sa ipinanganak si Pocholo. Doon ako unti-unting nakarecover. Pakiramdam ko ay hindi na ako nag-iisa. I'm sorry to hear that. Rinig ko sabi niya. Tumango lang ako at umiling. Kaya ayoko sa ulan. Hanggang ngayon naalala ko pa rin lahat. Napalunok ako para pigilan ang pagbabara ng aking lalamunan. Hanggang ngayon hindi ko pa rin napapatawad ang sarili ko sa nangyari sa kuya ko. Is this why you have chosen this field? Dahil gusto mong tuparin ang pangarap ng kuya mong maging isang abogado? Tanong niya. Tumulo ang mga luha sa mga mata ko bago tumango. Agad na dinaluhan niya ako at niyakap. Siya na mismo ang nag-ayos sa kamay ko para yumakap sa kanya. Napapikit ako nang idikit niya ang mukha ko sa dibdib niya. Shh! Tahan na. I'm sure na hindi natutuwa ang kuya mo ngayon dahil nakikita kanyang umiiyak at sinisisi ang sarili mo sa pagkawala niya. I'm sure he loves you so much and he wants you to forgive yourself too, Riza. Sabi niya. Humigpit ang yakap ko sa kanya at lalo pang napaiyak. Ang sakit-sakit pa rin kahit 20 taon na ang nakalilipas. Hindi ko na matandaan kung kailan ulit ako umiyak ng ganito. Kasi sa tuwing uulan ay tumatabi lang ako kay nanay at mawawala na ang takot ko. Hindi ko alam bakit sobra-sobra ang pag-iyak ko ngayong si Attorney Justin ang kasama ko. Pakiramdam ko ay sobrang komportable ako na kahit umiyak ako ng umiyak ay hahayaan niya lang ako at nandyan lang siya para makinig at damayan ako. Justin na po? Riza? Are you awake? Breakfast is ready. Nagkatinginan agad kaming dalawa nang marinig ang boses ng lola niya. Agad na pinunasan ko ang mga luha ko. Tumulong na din siya sa pagpupunas. You okay now? Tanong niya. Tumango naman ako. Tumingala siya at sinagot ang lola niya. Yes la, sunod na lang po kami. Sigaw niya at muling yumuko para silipin ang mukha ko. Want me to get you breakfast here instead? Tanong niya. Agad naman na umiling ako. Hindi na, attorney. Baka magtaka yung lola niyo. Then, I will tell her na napagod ka kaya hindi ka pagising. Aray! Sinapa ko ang braso niya. Naginit ang pisngi ko sa sinabi niya. Why? Nagtataka niyang tanong.
Amy napagod sa biyahe kahapon. Sukat sa sinabi niya ay lalong nag-init ang pisngi ko. Shit, akala ko. Ang lakas ng halakak niya habang lumalayo sa akin. Sinamaan ko siya ng tingin. Sinadya niya yun. Nangya. Kakainis talaga. Justin's personal voice. I can't help but look at her while we're eating breakfast. Hindi siya makatingin sa akin dahil sa nangyari kaninang umaga. Ang sarap niya kasing inisin. She's conservative pero kung makapag-imagine ay wagas. Pilya. Bukas ay ipasyal natin si Riza dito sa Tagaytay. Apo, ngayon sana kaso ay mukhang hindi maganda ang panahon. Isama mo siyang magsimba sa Tierra de Maria. Nakapunta ka na ba ng Pangasinan, Riza? Kung saan ang original Church of Lady of Manawag? Tanong ni Lola. Nakita kong mabilis na tumango si Riza. Her mom was from North kaya malamang inapuntahan na niya iyon. Opo Lola, dumadaan po kami doon tuwing uuwi ng Baguio para magbakasyon. Meron din po palang church na ganoon dito sa Tagaytay. Sagot niya tinintay ang sagot ni Lola. Si Lolo ang sumagot. Meron Riza. It's quite popular here because of its healing powers. Maraming turista ang dumadayo doon dahil napakasolemn ng lugar. Napakaganda at payapa doon. At sa taas ng simbahan, kitang-kita mo ang Taal Volcano. Sabi ni Lolo, iminuwestra pa ang labas. Malapit lang yun dito. Nakita kong tumango-tango si Riza. She seemed interested sa lahat ng mga sinasabi nila. Nagpatuloy ang pagkukwentuhan habang kumakain. We'll go to the Sky Ranch too. Have you ever tried ziplining? Tanong ko. Nakita ko nagliwanag ang mukha niya. Talaga? Hindi ko pa nasubukan pero gusto kong itry. Excited na sabi niya. Tumawa ako. You sure kakayanin mo ang heights? Tudyo ko sa kanya. Naliit naman ang mga mata niya bago sumagot. Minamaliit mo ba ako? Tanong niya. Natatawang umiling ako at nagkibit balikat. Well, let's just see kapag nandoon na. Sabi ko. Nakita kong inirapan niya ako. Natatawang naiiling ako at ipinagpatuloy ang pagkain. Kitang-kita ko ang mga titig ni Lola sa akin na mag-angat ako ng tingin sa kanya. What is it, La? Tanong ko. Umiling naman siya at gumiti. Nothing, Apo. I was just glad that you are finally smiling after what happened to you and Sophie. Sabi niya. Natigilan ako. Nakita kong natigilan din si Riza sa pagkain at kunot noong napatingin sa akin. Damn it. Hindi niya nga pala alam na ex ko si Sophie. Ang alam lang niya ay kaibigan ko ito. Nakita ko nabigla din si Lola at agad na umiling kay Riza. I'm sorry Riza, I was just carried away. Hindi ko dapat siya binanggit sa harapan mo. Paliwanag nito at ibinaling ang tingin sa akin. I'm sorry Apo. Pagsusumamo niya, umiling ako at tumikim. Hinawakan ko ang kamay ni Riza na nasa ibabaw ng table. Napatingin naman siya sa akin. It was nothing, La. Past is past. And Riza knows about Sophie. Pagsisinungaling ko, nakita kong tumigil si Riza sa akin. Tumitig. Nakita kong nabigla din si Lola at agad na umiling kay Riza. I'm sorry Riza, I was just carried away. Hindi ko na dapat binanggit sa harapan mo siya. Paliwanag nito at ibinaling ang tingin sa akin. I'm sorry Apo. Pagsusumamon niya, umiling ako at tumikim. Hinawakan ko ang kamay ni Riza na nasa ibabaw ng table at napatingin naman siya sa akin. It was nothing La. Past is past. And Riza knows about Sophie. Pagsisinungaling ko, nakita kong tumitig si Riza sa akin pero hindi ko mabasa ang ekspresyon sa mga mata niya. Tumango siya pagkatapos. Opo Lola, wala lang po yun sa akin. Sabi niya. Alanganing tumango naman si Lola. Tahimik na ang hapag pagkatapos noon. Pagkatapos kumain ay nakita kong tumulong na naman siya magligpit ng pinagkainan ng umalis na sina Lolo at Lola. Napailing ako. Ang tigas talaga ng ulo. Nakikipagtawanan na siya sa dalawang kasambahay nang muli akong pumasok sa kusina. Walang dede ang manok, Riza. Ano ka ba? Natatawang sabi ni Elsa sa kanya. Nakita kong napakamot sa ulo si Riza habang ang isang kasambahay ay halos mapahawak na sa tiyan sa katatawa sa isang gilid. Talaga ba? Bakit kaya sa tuwing nakikita ko yung mga alagang manok ni Lola sa farm, yung mga sisiw nila nagtatago sa ilalim ng pakpak nila? Kala ko talaga dumedede sila dun eh. Sagot na Riza. Nakatagilid pa ang ulo niya at kunot ang noo.
Napailing-iling ako. Sinong matunong tao mag-iisip na may mammary gland ang manok? Mainit kasi doon. Baka giniginaw ang mga sisiw. Sagot ulit ni Elsa. Paano mo nasabi mainit doon? Nakatago ka na sa ilalim ng pakpak ng manok? Tanong ni Riza. Umagalpak ng tawa ang dalawa. Tumikhim ako. Napatingin naman silang tatlo sa akin. Naku, ayan na pala si Sir Justin. Maiwan ka na namin, Riza. Mamaya ulit. Nakangisim paalam ni Elsa. Tumango naman si Riza at nagbiro pa bago makaalis ang dalawa. Sige, samahan mo ko mamaya. Pa-experience din ang init ng pakpak ng manok. Pahabol pa niya. Humagalpak na naman ang tawa ang dalawa bago tuluyang nakalayo. Kagat-kagat ko ang labi ko para hindi matawa sa sinabi niya. Tumikim ako nang muling naging awkward nang mapagsolo na kaming dalawa. Sa library lang ako. May i-review lang akong kaso. Would you be okay here? Tanong ko. Agad naman na tumango siya pero nanatiling hindi nakatingin sa akin. Oo naman, attorney. Sige na at huwag mo kong intindihin dito. Okay lang ako. Sabi niya. Nanatiling nakatitig lang ako sa kanya. Should I tell her about Sophie? I think I should. May karapatan siyang malaman dahil yun naman talaga ang dahilan kung bakit kami nasa sitwasyong ito ngayon. Tumikim ako bago nagsalita. About what Lola said earlier. Yung Sophie daw? Si Attorney Sophie Torres ba yung tinutukoy niya? Nagulat ako sa tanong niya. Mukhang inaasahan na niya iyon. Tumango ako. Yeah, she was my ex-girlfriend. Sagot ko. Nakita ko napasinghap siya pero agad ding napatango-tango. Mahal mo pa. Kaya nagpanggap kang tayo para hindi niya isipang hindi ka pa nakaka-move on sa kanya. Tuloy-tuloy na sabi niya. May ibinulong pa siyang kung ano pero hindi ko na yun narinig. Tumaas ang kilay ko. It's not true that I haven't moved on yet. I already did. I just did this to save my huge pride. Well, it was true that I don't want her to think na hanggang ngayon ay hindi pa rin ako nakaka-get over sa breakup namin. I'm over it for Paris sake. Wala lang talaga akong natitipuhan sa mga babaeng nakikilala ko. Be it a clients or yung mga babaeng pinapakilala ng mga kaibigan kong lawyer din. It's not. Okay lang yun, attorney. Naintindihan ko. Business mo yan at secretary mo lang ako kaya susunod ako sa mga dapat mong ipagawa. Sige po, gawin nyo na yung dapat nyong gawin sa library. Papapahangin lang ako sa labas. Sabi niya at tuloy-tuloy na nalagpasan na ako. Napamang ako nang makaalis na siya. What the hell was that? Did she just try to shut me up? What the... Resume's personal voice. Bubulong-bulong ako habang naglalakad palabas ng kusina. Itatanggi pa kasi. Talaga naman bitter siya. Sus, hindi mo naman gagawin yun kung hindi mo na mahal. Aminin mo na kasi. Tinignan mo lang kung magsaselos pa siya. Sus, style mo, attorney. Ewan ko sa'yo. Pero in fairness, ang taas na standards niya ha. Sa bagay, ano nga namang aasahan mo sa lalaking bukod sa inang kinayata lahat ng good genes ng mga magulang niya ay mayaman at matalino pa. Malamang ay hahanap talaga siya ng ka-level niya. Katulad ni Attorney Sophie, maganda, matalino, mayaman, kahit mukhang may pagka-bitch, siya ay complete package na siyang may tuturing. Beauty and brains, saan ka pa nga naman makakahanap ng katulad niya? Kaya hindi ko rin masisisi sa attorney kung maging bitter man siya. Kung si Brian nga tarantado at loko-loko ay pinanghinayangan ko rin. Si Attorney Sophie pa kaya na full package na? Medyo makulimlim sa labas kaya napasimangot ako. Kung kailan naman gabi at saka umuulan. Tapos si Attorney Justin pa ang kasama ko sa kwarto. Diyos ko. Pasalamat na lang ako at hindi siya manyak. Kung hindi ay wala na ang pinakaingat-ingatan ko sa data. Tumulong ako sa pag-prepare ng tanghalian. Mabuti na lang talaga at nandito ang dalawang kasambahay na ito. Kahit papaano ay hindi ako naiilang makasama dito. Mababait ang lolo at lola ni Attorney Justin. Pero hindi ko ganoon ko gustong mapalapit ng husto sa kanila. Dahil alam ko namang hindi ito pang matagalan. Hindi naman ako katulad ng iba na alam na nga ang sitwasyon ay ito todo pa. Kaya kapag sa huli at kailangan ng matapos, sila ang dehado. Mahirap masanay sa mga bagay na alam mong hindi naman magtatagal sa iyo. Kaya dapat ay limitado lang ang lahat. Naku, senyora. Si Riza po ang nagtimpla niyan.
Ang galing po pala magluto kaya siguro na in love si Sir Justin. Pumapalatak na sinabi ni Elsa matapos ipatikim kay Lola ang sabaw ng bulalon na niluto ko. Sanay naman ako sa gawaing bahay at ako ang madalas magluto sa amin kaya sisiw na lang mga ganitong putahe. Hindi pa nakontento ang lola ni Attorney Justin at tumigop ulit ng isa pang kutsarang sabaw. Napangiti ako. Hindi pala lahat ng mayayaman ay mahirap i-please. Ang sarap talaga, Riza. Madalas mo siguro ipagluto si Justin ito ano? Paborito niya kasi ito. Sabi niya. Medyo nagulat naman ako sa sinabi niya. Hindi ko alam na paborito niya iyon at wala pa naman talaga akong alam sa kanya bukod sa pangalan niya. Ngumiti ako ng pilit. Madalas ka bang pumunta sa kondo niya, Iha? Naku, salamat naman at matatahimik na kami ng mommy niya dahil sa wakas ay may nag-aalaga na sa apo ko. Wala kasing alam iyon sa kusina. Puro sa labas na lang kumakain kapag hindi nadadalaw ng mommy niya sa kondo para ipagluto. Dagdag pa nito. So, hindi pala siya sa kanila umuwi. Sa bagay, mukhang mataas nga ang pride ng isang iyon at baka gustong maging independent. Si Attorney Sophie kaya, madalas sa kondo niya nung sila pa. Pinagluluto at inaalagaan kaya siya nito. Ipinilig ko ang ulo ko dahil sa mga naisip. Anak ng tokwa, Riza, ano naman pakialam mo sa mga ginagawa nila ni Attorney Sophie? Nung sila pa, wala kang pake kaya kung pwede shut up ka na lang. Nasaan nga pala ang batang iyon at bakit inahayaan ka mag-isa dito? Rinig kong tanong ni Lola. Agad na umiling ako. May ginagawa lang po sa library, Lola. Baka po may nire-review lang na kaso para hindi matambakan. Sus, sinabi ko na nga mag-relax lang dito at kalimutan muna ang trabaho. Ang tigas talaga ng ulo ng batang iyon. Manang-mana sa daddy niya. Sabi nito at nagsumulang humakbang para siguro puntahan sa Attorney Justin pero pinigilan ko siya. Lola, ako na lang po tatawag sa kanya. Upo na po kayo dyan. Susunod na lang po kami. Nakangiting sabi ko. Tumango naman siya. Hala sige, puntahan mo na nga at makakatakot-takot na sermon lang ang abutin sa akin ng nobyo mo. Ang tigas ng ulo. Sabi nito. Tumawa ako at saka agad na tumuloy sa taas. May isang pinto ako nakita sa gawing kaliwa kaya dumiretso na ako doon. Halos katabi lang iyon ang kwarto ng lolo at lola niya kaya malamang na iyon na siguro ang library. Kumatok muna ako para masigurong tama ako. Come in. Rinig kong utos ni Attorney Justin kaya pinihit ko na agad ang pinto. Nakaupo siya sa isang swivel chair doon at nakadikwatro ng upo habang nakasandal ang ulo sa sandalan. May hawak-hawak siyang folder sa kamay. Nag-angat siya, agad nang tingin sa akin at umayos ng upo. Pumasok ako at lumapit sa kanya. Why? Tanong niya at ibinalik muli ang tingin sa binabasa. Umikot ako para matingnan ang mga librong nasa likuran niya. Ang dami at puro yun mga books about law and constitution. Pinatatawag ka na ng lola mo eh. Kakain na daw. Sabi ko habang tuloy pa rin sa pagsuyod ng tingin sa mga libro. Namamanghang hinawakan ko ang mga iyon. Kapag nag-aral na ulit ako, ay paniguradong itong mga librong ito ang madalas ko makikita. Just tell her, mauna nang kumain. I will just finish reviewing this case. Susunod na lang ako. Rinig kong sabi niya. Hindi pwede. Sabi ko at agad na lumapit sa gilid ng chair niya. Kunot noo siya nang tingalain ako. Hindi ko mapigilang mapatitig sa mukha niya. Ano ba yan? Mapangiti, mapasimangot o mapakunot noo ay ang gwapo niya pa rin. Wala bang gagawin ito na magpapapangit sa kanya? And why is that? Tanong niya habang tinataasan ako ng kilay. Sa halip na sumagot ay inagaw ko ang folder na hawak niya. Lalong kumunot ang noo niya nang tingnan muli ako.